Let's pray. Ama naming Diyos na ang iyong tahanin nasa mga langit, minsan pa kami dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Taos-puso nagpapasalamat na inyong banal na Espiritu siyang patuloy na nag-uudyok sa amin upang magkaroon ng pusong naghahangad tanggapin ang inyong katotohanan. Salamat, Ama, sa mga katotohanan ito na siyang naghuhubog ng aming pag-iisip na humahanay sa inyong banal na kaloobang nais ninyong maging patotoo sa lahat ng aming mga kasalamuha. Akin pong hinihiling na minsan pa'y inyong gamitin ang inyong abang lingkod, Brother Epi, bilang kasangkapan sa pagpapaunawa sa amin ng mga hiyas na katotohanan ito. Sa aming patuloy na ikasisigla sa pananampalataya at ikatitibay sa ikahihikayat at ikatutubos ng marami pang iba. Alang-alang po lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Okay. So isang magandang gabi dito sa East Coast. Magandang hapon dyan sa West Coast. Kila Kuya Rafi. Magandang tanghali. Malapit magtanghali dyan sa Pilipinas no? At doon sa mga makakapakinig nitong ating pag-aaral ngayon, isa sa mga tinuturo ng Bible na sa halip na mag-produce ng liwanag, nagpo-produce ng init. Kung sa English, it is one of the topics in the Bible that produces more heat than light. Pero kasi pag mag-aral tayo ng Bible at kukuha lang tayo ng mga names kagaya ng 144,000 tapos kung ano lang yung marinig natin, yun na kaagad ang kukunin natin ng katotohanan. Napakahalaga na lahat ng pag-aaral natin ay naka-base connected dun sa everlasting gospel. Kaya yung pag-aaral natin ngayong gabi, ngayong oras na ito, ng 144,000 in the context of the everlasting gospel. Titingnan natin, makikita natin yung symbols tsaka characteristics of the remnant. Tatanong kaagad kayo, ito bang 144,000? Yan ba yung remnant? Yan yon. So makikita natin yan. So mag-uumpisa na tayo. Habang nagsasalita ako, request ko, pray din tayo kasi ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin. So umpisa muna natin to. Mag-uumpisa tayo kasi yung topic ng 144,000, dalawa yan. Nandun yan sa iisang book, the last book of the whole Bible, Revelation. Pero dalawang chapters. Merong chapter 14, tsaka chapter 7. Puntahan muna natin yung chapter 14. Basahin natin. Chapter 14, verses 1 to 5. And I look, and lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him, itong lamb dito, ito si Jesus. Tingnan nyo kung saan siya nakatayo, sa bundok ng Panginoon. Pag sa Bible, makita mo na meron nakatayo doon sa bundok, ibig sabihin yan, lalo na pag in the context na may mga gera, may mga controversy, kung sino nakatayo sa bundok, siya yung sisigaw ng tagumpay. So dito, pinakita kay John the Revelator na itong korderong ito, si Jesus walang iba, nakatayo doon sa Mount Zion. Yan yung Mountain of God. At sinong kasama niya? 144,000. Anong meron itong 144,000? Nandun yung pangalan niya at pangalan ng Ama written in their foreheads. Wow! And I heard a voice from heaven as a voice of many waters and as a voice of the great thunder. I heard, hindi Revelation 14 ang pag-aaral natin. Babasahin lang natin to kasi nandito yung 144,000 kung paano i-represent, no? Verse 3,
And they sang as it were new song before the throne and before the four beasts. Sila Kuya Rafi yata nakapag-aralan na natin tong four beasts doon sa throne of God, ano? Yung lion, cow, man, and eagle. No man could learn that song except the 144,000 which were redeemed from the earth. Dito sa verse 3, makita na natin kaagad kung saan nag-umpisa ito ng 144,000. Redeemed from the earth. These are they which were not defiled with women. Ito na napag-aralan natin kagabi, for they were virgins. Ang virgins dito ay single-minded about the faith of Jesus Christ. Hindi ito mga walang asawa. Kaya hindi natin pwedeng i-interpret yung mga wordings ng Bible, lalo sa Revelation, dahil ang Revelation ay symbolic, hindi natin pwedeng i-interpret ito. Yung iba hindi na mag-aasawa kasi gusto nilang manatiling virgin, na mapapasama sila sa 144,000. Itong 144,000 mga kapatid, hindi ito grupo na kahit sino na lang ang pwedeng sumama. 144,000 is a characteristics ng mga tao. No? May mga tao na tumanggap sa Panginoon at ito yung attitude nila hanggang sa pagdating ng tribulation. Last day generation of Christians. These are they which follow the Lamb wherever he goeth. Eh, hindi naman natin nakikita si Jesus. Ibig sabihin na wherever he goeth, kung ano yung word ni Lord na instruction sa atin, yun ang sinusunod natin. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Itong interesting dito sa 144,000 mga kapatid, kasi sila yung pinaka last generation of Christians, pero sila yung unang nahinog sa gospel. Sila yung unang nakaunawa ng pure, unadulterated, non-commercialized gospel, at sila rin yung naka-experience. Kaya ang ganda nito mga kapatid, exciting talaga. So yan yung context ng Revelation chapter 14 verses 1 to 5. Alam naman natin yung verse 6, pumasok na yung first angel. So tingnan natin ito. So nandito na tayo sa 144,000. So nakita natin, no? 144,000. Isa sa mga writers, Christian authors, na nagsabi sa kanyang aklat na Gospel Workers. Para ito sa mga, at least sinulat niya ito sa mga co-workers niya. Inspired siya sumulat nito. Sabi niya, the sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth, which all other truths cluster. Nagsama-sama sila dun. In order to be rightly understood and appreciated, sometimes we understand the Bible but we don't appreciate. Talagang magaling itong writer na to, sabi niya, in order to rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God from Genesis to Revelation must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. This is to be the foundation of every discourse given by our ministers. Kumisan, yung mga preaching natin, kung ano-ano na lang, makarinig tayo sa YouTube, kita-kita, tapos kokopyahin natin para may magaling magpatawa, may magaling para hindi antukin yung mga tao. We have to learn to present the truth from the Word of God in the light that streams of the cross. Ano yung light that streams from the cross? The love of God, agape, unconditional, unchangeable, self-sacrificing. Uhaw na talaga yung mga tao. Pero kumisan, out of innocence, karamihan ng mga preaching natin puro entertainment. Kasi ayaw natin patulogin yung mga tao. So magkukwento tayo ng mga buhay ng iba, gagawing example, kukunan ng lesson. So nabubusog yung ating social aspect ng buhay, pero we remain living in spiritual drought. Drought. Yung summer. Tuyong-tuyo pa rin tayo sa Word of God. Tapos, sabi niya dito, those who study, alam naman natin yung meron tayong fundamental beliefs, di ba? 28 na ngayon. Yung ika-11 is growing in Christ. Doon sa manuscript 1901 sinulat ito.
Those who study Redeemer's wonderful sacrifice, doon yan sa the cross of Christ, grow in grace and knowledge. This is to be the theme of every discourse. Pag ito mga theme natin mga kapatid, naka-attend ako last year nung sa Mindanao, parang isang linggo yata yun. Merong mga maganda magbigay ng Word of God, meron din mga entertainment. Halo-halo na rin. Pero ipag-pray lang natin na kung talagang makipagbahagi tayo sa work ni Lord at sa ikatatapos ng kanyang gawain, let's be honest and be truthful sa Word of God na ating ipapakain sa ating mga kapatid. So, umpisa na tayo ng 144,000 in the context of the everlasting gospel. No? So, si Jesus dito sa Matthew chapter 24 may sinabi siya na bago matapos itong sanlibutan, because this world is under the control of the enemy, although si Jesus ang ating Lord of Lords, still the enemy is in control of this world. Sabi ni Jesus sa Matthew 24:14, this gospel of the kingdom will be preached in all the world. Mga kapatid, wag natin tatanggalin yung as a witness. Kasi pag nandun tayo sa church, tapos sabihin mo mga kaigsuunan sa Bisaya, mga kaigsuunan, ang ebanghelyo isang yaw sa tibuok kalibutan. Og unsay sunod, mutubag ang mga kaigsuunan, moabot ang katapusan. No. The gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. Ang karugtong niyan ay, then shall the end will come. No? Kumplituhin natin yung Bible, tsaka pag mag-preach tayo, encourage talaga natin yung mga tao magbukas ng Bible nila. Yan. So, we'll preach in all the world as a witness to all nations, then shall the end will come. Ngayon, pag natupad na ito, ang hula ng ating Panginoon, kasi lahat ng sinasabi niya, lahat ng hula niya mangyayari talaga. So pag natupad itong Matthew 24:14, lahat ng tao na umabot sa tamang edad na merong magkakaroon ng pag-unawa at accountability at marinig nila itong pure, apostolic, unadulterated, non-commercialized gospel, pipili talaga sila either for or against Christ. So panahon na ito, lahat ng sangkatauhan sa buong sanlibutan will be divided, will be polarized sa dalawang grupo lamang. At dinidescribe ito ng Bible na iba't ibang klase. Anong description ng Bible dito? Believers, unbelievers. Pag sinabing believers o unbelievers, ibig sabihin yan, walang uupo sa gitna, walang nananatiling ignorante sa message of the gospel. Kasi the gospel will be preached in all the world as a witness. Merong demonstration. So the gospel is not just theory or head knowledge. It's a demonstration of the power of God unto salvation. So walang uupo sa gitna. Either a person will become a believer, humble himself and accept the righteousness of Christ, or he will, the only requirement for having this unbelief is after you know everything. Pag nalaman na natin lahat ng katotohanan at sinabi natin na hindi, doon ile-level na tayo ng Word of God na unbelievers. Pero yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi nila narinig, they're not qualified to be called unbelievers. Pero dito, sa panahon na ito, walang magkakaroon ng uupo sa gitna. So yan ang una. Dito naman sa Matthew 25:31-46, hinati na naman ng Panginoon ang sanlibutan. Believers, non-believers, ang tawag niya dito, sheep and goats. Doon sa Sermon on the Mount, ito yung conclusion ng kanyang sermon from chapter 5, the characteristics of God being reproduced in the life of the believers. Yung ending niya, kasi wala naman nung panahon, walang mga PowerPoints na kagaya ng pag-aaral natin dito, ang tawag dyan ay parable, word, picture. So yung conclusion niya sa 24-27, mahahati, ang matindi dito mga kapatid. Kasi hindi ito believers and unbelievers, sheep and goats. Ang matindi dito, pareho ito believers. Yung Sermon on the Mount, titingnan nyo kung sinong kausap ni Jesus sa verse 1 and 2.
Kausap niya doon mga believers. Pero kahit believers, hati niya sa dalawa. Those who built their house on the rock, and that is Jesus Christ, our righteousness. And those who build their houses on the sand, that is self-righteousness. Yung pagtitiwala sa sarili. Yan ang mabigat dyan. Kaya, by the grace of God, tayo namang nag-aaral ng Bible, i-share natin. Kagaya si brother, itong ating mga kabataan, nagsishare ito, may mag-request sa akin. Kuya Epi, kapitbahay kami ni Remuel, pwede bang mag-friends tayo? Sige, friends na naman kami. So, dumadagdag yung ating mga kaklase sa Bible. Praise the Lord, mga kapatid. Okay. Ito pa. Yung mga tao na merong selyo ng Diyos at yung mga tao na merong tatak ng halimaw. So hinahati ni Jesus, hinahati ng Bible, believers, unbelievers, sheep and goats. Those who build their houses on the rock Jesus Christ, the rock of our salvation, He is the foundation. 1 Corinthians, just in case, 1 Corinthians chapter 3, verse 11, no other foundation can no man laid except the one that is already laid, Jesus Christ. Okay? So build their houses on Christ's righteousness and build their houses on self-righteousness. Kaya matindi. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, the message of the everlasting gospel, the message of the three angels' message, the message that Paul preached in Romans, the clearest gospel of all, hahatiin ang buong mundo kasama yung mga believers na nagbibili-biliban na they don't dig deep to the Word of God. Kasi mas exciting yung second coming ni Jesus Christ pag kilala na natin siya. Yehey, darating. Kasi walang sino mang tao na pupunta ng airport o pupunta ng pier, susundo sa mga taong hindi nila kakilala. Pag ginawa natin yan, kailangan natin magpa-check up. O kung sino man may mahal sa buhay na gagawin yan, dalhin na nila sa doktor yung kanilang mahal sa buhay. Susundo sa hindi kilala. Pagdating sa spiritual, ganun din. Hindi magiging glorious yung second coming, hindi magiging exciting yung preaching ng second coming, kung ang kausap natin na tao, mga tao, hindi pa nila alam ang first coming na kung paano linigtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang buong sanlibutan. So dito sa message nito, hati yung buong mundo. Those who belong to God and those who remain in the banner of Satan. 1 John 5:19. Ngayon, dahil sa paghahati na ito, because of this polarization, the closing events of the world's history will conclude with the final showdown in the great controversy between Christ and Satan. Alam natin kung saan nag-umpisa itong great controversy? Sa langit. Si Lucifer, nung nagrebelde siya, he is the highest angelic being, nagrebelde sa Diyos, kay Kristo. Mababasa natin yan sa Revelation chapter 12, verses 7 to 9. Okay? So ngayon, itong showdown na ito, will be the conflict kasi si Satan sa si Christ ito eh. So ngayon, ang everlasting gospel will produce a people who will remain faithful, virgin in the purity of Christ's righteousness, the purity of God's salvation. So yung tawag dyan, God's people, the last generation of Christians. Tayo ito mga kapatid, kasi tayo na yung last generation of Christians eh. And Satan's people who deliberately, willfully, and ultimately reject Christ's righteousness and have chosen to be under the control, under the banner of Satan. So, anong topic natin ngayon? 144,000. Sabi, pabalik-balik talaga ito. Yung unang 144,000 makikita natin sa Revelation chapter 7 in the context of the seven seals. Ang ganda nito pag mapag-aralan natin itong seven seals, hindi yung event, kung hindi yung historical context ng seven seals. Basahin natin yan mamaya sa Revelation chapter 5. Ano yung bang seven seals? So pangalawa,
Revelation chapter 14 in the context of the everlasting gospel, the three angels message. Ano? So, mahalaga ito mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, yung subject o yung topic ng 144,000, makikita lang yan sa isang aklat, the last book of the whole Bible, Revelation, but in 2 chapters. Revelation chapter 7 in the context of the seven seals, and Revelation chapter 14 in the context of the everlasting gospel. Ano? So, yung mga hindi natin kakilala dito ngayon, welcome mga kapatid. Ano? Welcome. Okay. Ready na tayo? Punta muna tayo sa context ng seven seal. Mag-uumpisa tayo. Pag sinabing context, umpisa natin yung umpisa. Hindi tayo tatalon sa chapter 7. Mag-uumpisa tayo sa chapter 5. Kasi ito yung pinagmulan ng pagbukas ng 7 selyo. Okay? Revelation chapter 5 verse 1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. Pansinin niyo mga kapatid, right hand of him that sat on the throne. Kilala natin kung sino nakasat on the throne? Siyempre si Father. Tapos merong aklat na nakasulat or scroll, book. Pero scroll yung ginagamit kasi yun ang scroll sa mentality nila noon eh. A book written within, yan ang scroll on the backside. Bakit backside? Nandun ng trono, tapos may backside. Yung scroll na yon, yung book na yon, doon siya sa backside ng throne. Gusto niyo malaman yan? Pag-aralan natin yan next week. Bakit backside? Alam niyo yung sa Ark of the Covenant? Anong nandun sa loob ng Ark of the Covenant? 10 Commandments. Tapos, hinati natin yung 10 Commandments. Meron tayong tinatawag na written by Moses. Yung ceremonial law, tsaka moral law. Hinati natin. Yung 10 Commandments written by God, written by Moses, yung ceremonial law. No? Inside the Ark of the Covenant and beside the Ark of the Covenant. Pag makita natin sa sanctuary yung Ark of the Covenant, ano yan? Pagdating sa actual na lugar ng Diyos. Yan yung throne of God. Pero bakit ito backside? Kasi ibig sabihin yan mga kapatid, maliban doon sa original, bigyan ko kayo ng konting background lang. Maliban doon sa original, nung panahon ng mga Israelites, nag-umpisa ang Israelites, nature yan ng tao na gusto natin magkopya-kopya kasi ayaw nila ng mga Israelites na sila lang ang Diyos nila hindi nila nakikita. Alam nila na nandyan yung Diyos pero di kasi nila nakikita. Ay yung mga neighboring countries nila at saka mga ibang bansa, may mga hari-hari. Gusto nila may hari din sila. So bawat hari, bawat kaharian, meron talaga yung constitution, merong tinatawag na batas. At doon yan sa loob ng kaharian doon mismo yan sa loob ng trono ng hari. Pero yan ang original copy. Ngayon, sa gilid ng trono ng hari, meron tinatawag na backside, merong kopya kung ano yung original na batas. Kaya kung makita niyo dito, a book written within and on the backside. Dinescribe talaga backside. Bakit kailangan pa ilagay yung backside? Mahalaga yan mga kapatid. Ngayon, nung wala na silang mga hari-hari, propeta na lang ang mga nag-guide sa mga tao ng Diyos. Yan lang ang pag-aaralan natin next time. Ano? So dito sa backside, yung libro na yon, excuse me, yung seal na yon, merong tatak na 7 tatak. So parang makita niyo itong picture dyan. Ayan. So yan yung verse 1. Ngayon, nung nakita ito ni John the Revelator dito sa verse 4, umiyak siya ng todo-todo. So I wept much. Bakit? Anong dahilan? Because no one was found worthy to open and read the scroll or the book or to look at it. Walang pwedeng magbukas, walang pwedeng magbasa, walang pwedeng kahit sinong tumingin
Yan ang verse 4 ng chapter 5. Ngayon, kinausap siya ng anghel. Ang sabi ng anghel sa kanya, o isa sa mga elders na nandun, sabi niya, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Bakit? Tingnan mo, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Kasi yung book na yon, hindi nga pwedeng buksan, walang worthy na magbukas. Maliban doon sa walang worthy magbukas, silyado pa. So dito, itong Lion of the tribe of Judah, the Root of David, meron sa Bible, masarap ito pag-aralan, pero hindi na muna ngayon. Dito muna tayo, Root of David. Kasi, alam niyo yung pangyayari na tinanong si Jesus na, sabi ni Jesus, David called me Lord. Oh, paano maging Lord? Sabi ng mga tao, paano maging Lord ka ni David? Ay una si David sa iyo. 'Di ba? Root of David. Si Jesus naging root of David. Dapat si Jesus, si David ang root ni Jesus kasi doon siya galing eh. Pero bakit root of David? Ibig sabihin si David galing mismo dito. So, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, had prevailed to open the book and to loose the 7 seals. Yan yung chapter 5. Pagdating ng chapter 6, binuksan na ngayon. Ito na yung 7 seals. Okay? Revelation chapter 6 na tayo ngayon, ano? Sa verses 1 and 2, yan yung first seal. Yung puting kabayo na may nakasakay na puti na lalaki. Yan. Tapos, 3 to 4, pulang kabayo. 5 to 6, itim na kabayo. 7 to 8, maputlang kabayo. 4 lang na kabayo yan. Alam nyo ba mga kapatid, hindi ito pinakita kay John the Revelator na wala sa Old Testament. Itong 4 na kabayo ito, karugtong din ito ng sa Old Testament. Mababasa niyo yun sa Zechariah. Sa kanalang yan. So verses 9 to 11, wala ng kabayo. Makikita na lang natin yung mga saints, yung mga banal, yung mga believers ng Panginoon, sila ay inusig. Ngayon, yung pang-anim na selyo, sino nagbukas ng selyo nito? Si the Lion of the tribe of Judah and the Root of David. Dito sa verses 12 to 17, exciting ito mga kapatid kasi hati yung presentation dito. Yung signs of the coming of Christ, pagdating sa 15, 16, 17, ito naman yung reactions ng mga hindi tumanggap ng gospel. So dalawang events dyan, the sign of His coming and then His actual coming, yung reactions ng mga tao na hindi tumanggap. Nabuo dito sa ika-6 seal. Ngayon, ilang seal yung nandun? 7. So doon, yung 7 selyo na yon, dito sa chapter 6, 6 lang ang binuksan. Tapos yung ika-7 na selyo, nandun sa chapter 8, verse 1. So dito sa chapter 6, tsaka chapter 8, ano in between na chapter? Siyempre, chapter 7. Ngayon, titingnan natin yung, di ba ang sabi ko kanina, yung Matthew 24, yung last message ng Panginoon ng warning sa Matthew 24, paano ito nakalink dito sa 7 seals? Tutukan nyo to, picturean nyo ito, pero ipapadala ko pa rin itong material sa inyo, no? Tingnan nyo mga kapatid, kung paano yung parallel ng Matthew 24, yung warning ni Jesus about the signs of His coming. Matthew 24, prophetic overview from Christ's time to the second coming. Itong 7 seals, prophetic overview of Christ's time to the second coming. Pareho lang ang event niya. Number 2, it begins in the day of the early church.
dito sa Revelation chapter 6, yan yung white horse. Tapos may gera, 6 to 7, Matthew 24, 6 to 7, red horse. Kaya pag uminom ka ng red horse, yung utak mo, para kang nasa gera. Paano mo nasabi yan, Brother Epi? Dumana ako sa gera. So ngayon, pinainom talaga tayo, ayaw na nating uminom because we have been delivered by the blood of Jesus Christ. Di ba? Oh, red horse. Talagang malakas ang sipa niyan pag tinamaan ka. Talagang walang taong hindi umiinom niya na walang tama. Yung sipa ng kabayo. Oh, verses 9 to 20 ng Matthew, apostasy. Saan galing yung apostasy? From the believers, tapos tatalikod sa katotohanan. Hindi sila mga wicked people na nagrebelde. This apostasy is people who believe in God, they acknowledge God, but they turn their backs from God. So yan na yung black horse, apostasy. Number 5, tribulation, 21 to 28. Pale horse, tribulation and death, persecution. 29, signs in the sun, moon, stars. Pagdating sa Revelation chapter 6, nandyan yung signs doon sa ika-6 seal. Nandyan yung sign of moon, sun, moon, and stars. Tapos, second coming, angels gather the saints. Matthew chapter 24, 30 to 31. Dito sa chapter 6 ng Revelation, sa second coming ni Jesus Christ, there was silence in heaven. Bakit? Because Jesus and His angels bababa dito, dyan sa kalawakan. Hindi sila bababa dito sa lupa, dyan lang sila sa kalawakan. Kaya silence in heaven. So makita natin yung 6 seals na binuksan nandun sa chapter 6. Tapos yung ika-7 seal, nandito sa chapter 8. Yan na yung actual second coming ni Jesus Christ. And when He had opened the 7th seal, chapter 8 verse 1 ito, there was silence in heaven about a space of half an hour. So dito muna tayo sa 7 seals. 6, chapter 6, ika-7th, nandito sa chapter 8. So ano yung in between nun? Chapter 7, nandyan yung 144,000. Pero umpisan muna natin to, no? So ano yung question? Doon sa chapter 6 verse 17, may question kasi doon. Dito muna tayo, related na question sa sinabi ni Jesus. Luke chapter 18 verse 8. Alam niya naman siguro yan. Kung hindi, basahin niyo dyan sa inyo. Ang sabi dyan ni Jesus, when the Son of Man will come, will He find faith on earth? So anong issue hanggang sa pagdating ni Jesus Christ? Believing, faith. Ano? So, related na question diyan kay Jesus. Ganon din dito sa chapter 6 verse 17. Who shall be able to stand in that day of wrath? Ano? Revelation chapter 6 verse 17. Kasi 15, 16, yan yung reaction ng mga unbelievers. Pagdating ng 17, ang tanong, who shall be able to stand? So dito sa sinabi ni Jesus, will He find faith? So kung kukunin natin yung description na binigay dito sa Revelation chapter 6 verse 15 and 16, yung mga reactions ng mga tao, ang dating sa atin parang walang pwedeng tumayo in the day of the wrath of God, sa second coming ni Jesus Christ. Pero, ito yung exciting. Dito sa Revelation chapter 7, sinagot ni John ang tanong na ito. At anong sanagot niya? Merong tatayo. The question, by describing the remnant who will be able to stand. Yung word na remnant, ibig sabihin yan, they remain faithful to the truth as it is in Christ. Christ. No? Yan. So, titingnan na natin ito. Yung 144,000, sila yung magpapatotoo. They are the one who will vindicate the full power of the gospel sa pamamagitan
ng kanilang pananampalatayang hindi mauuga. Sa Binisaya, mauni sila ang magpamatuod sa tibuok nga gahom sa maayong balita pinaagi sa ilang pagtuo nga dili maghuyang-huyang. Ewan ko kung tama yung Binisaya ko, pero I'm trying my best na at least makapag-Bisaya. Baka imbitahin na naman ako dyan sa Mindanao. Wala naman ako masabi. Kaya I need to practice. So, according to Prophet Isaiah, sino lamang ang maliligtas? Romans chapter 9 verse 27. Ang sabi doon sa Romans chapter 9 verse 27, ang maliligtas lang ay yung mga Israel. So paano yan? Yung mga Gentiles hindi maliligtas? Tandaan natin mga kapatid ha? Tandaan natin. Sa Bible, pag ginamit yung Israel, dalawang klase yan. Merong literal, physical, geographic Israel. Ano? Pero dito sa panahon ngayon natin, sa spiritual aspect, meron tayong tinatawag na spiritual Israel. So to experience that ultimate salvation, the third part, the third phase of that salvation, the glorification, second coming ni Jesus Christ, yan yung graduation natin, graduation ng mundo, when this world will come to an end. So hindi sapat mga kapatid na tayo ay sumasampalataya lamang kay Kristo. I believe in Jesus Christ. So hindi ko na kailangan kung ano-ano pa. That faith, that believing must endure to the end. Kasi hindi pwedeng naka-enroll ka ng first year at graduate ka na kaagad ng fourth year. Kailangan mo dumaan sa kung ilang taon o ilang semester mo pag-aaralan yan bago ka makagraduate. So in the last days, the last generation of Christians, tayo, kaya itong ginagawa natin is preparing ourselves for eternity, preparing ourselves to meet Jesus Christ. At habang nag-aaral tayo kung anong mga light, truth na natutunan natin, i-share natin mga kapatid. Amen? So the Christians who endure to the time of trouble and remain faithful to Christ to the end, ang tawag ng Bible yan mga kapatid, remnant. Nananatili. Ngayon, bago tayo pupunta sa isang slide, re-reviewin ko muna ito sa atin mga listeners at sa mga makakapakinig. Most of the time, pag marinig natin ang presentations ng remnant, kinukuha natin yung meaning ng remnant doon sa dictionary. Ano meaning ng remnant ng dictionary? Kumuha ka ng isang malaking tela, tapos pinatahi mo doon sa mananahi, sa tailor, ng isang pantalon. Pagkatapos nung tailor na yon, natahi na yung pantalon mo, merong tawag doon mga retaso. Anong gagawin doon sa retaso? Either itapon o gagawin na pamunas, ibebenta doon sa mga jeep. Di ba yan yung retaso? Yan yung dictionary definition ng remnant. Sa Bible, iba. The same story kukunin ko bumili ka ng buong isang tela na maong, pinatahi mo doon sa remnant, sa tailor, tapos, ano ang babalik sa'yo na, ano mariremain sa'yo? Hindi ritaso, yung pantalon. Hindi na tela yung pupunta sa'yo. Kung hindi, yung tela na tinahi na pantalon na tinahi ng tailor na nakasukat sa'yo. Nakuha natin yung kaibahan ng dictionary tsaka ng Bible. Huwag nating i-present yung Word of God na ang background ng ating pag-aaral sa dictionary kasi magkaiba yan. Ulitin ko, ang remnant sa dictionary, yung sobra-sobra na tinahi. Tritaso, itatapon na lang yun o gagawin basahan. Sa Bible remnant, yung buong pantalon mo ang babalik sa'yo, hindi na yung tela kasi tinahi na ng tailor. So yan ang remnant. So, the last day generation of Christians, by the grace of God, they will remain faithful to Christ and His righteousness, their only hope of salvation, to the end. Yan ang tawag ng Bible dyan, remnant. So wag tayong, although ang word na remnant yung natitira, yung sa dictionary, ulitin ko, yung natitira, yung mga manipis na mga sobra-sobra. Dito, special sa Panginoon yung remnant kasi buong pantalon ito. Ano? So I hope nakuha na natin yan. So papasok na tayo dito sa 144,000 kasi ang tanong ni
ang tanong kahapon, bakit naging ano ito, yung remnant, yung 144, no? Punta natin to, basahin natin tong Revelation chapter 7. Nandito na tayo sa chapter 7, ano? Yung magdi-describe ng 144,000. After this, ano yung after this? Ano itong this? Yung binuksan yung 6 seals. Sa chapter 5, umiyak siya, sabi huwag kang iiyak kasi merong mag-o-open yan. Tapos sa chapter 6, binuksan. Pagkatapos na buksan niya, yung sabi niya na after this. So pagkatapos nito, nakakita ko ng 4 na anghel nakatayo sa 4 corners of the earth. Ang earth ba kwadrado, square kasi may 4 corners? Pag makita niyo yung 4 corners of the earth, is not talking about the anong tawag niyan, yung form na square, hindi. Ibig sabihin ng 4 corners of the earth, the 4 winds of the earth. South, east, north, west. So they stand in the 4 corners, the north, south, east, west. Merong angel doon. Holding back the 4 winds. Sa Bible, yung winds, stripe yan. Kaguluhan. 4 winds of the earth, so that no wind, no strife will blow on the earth or on the sea or on the tree. Sa itong earth, sea, and tree, symbolic yan mga kapatid. Pag sinabing earth, unpopulated area. Pag sinabing sea, populated area. Pag sinabing tree, individual yan. Ibig sabihin nito, lahat ng tao involved. Involved na dadaan dito sa wind, sa stripe na darating. Pero, dito sa verse 2, nakita niya yung isang anghel na umaakyat, ascending from the rising of the sun, holding the seal of the living God. So may anghel na ikalima, dumating from the rising of the sun, from the east, holding the seal of the living God. Meron siyang seal of the living God. Tapos tinawag niya with a loud voice, meaning clear and distinct message, to 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea. Anong sabi nitong ika-5th angel dito? Do not harm the earth or the sea or the tree. So pag in-interpret mo yan sa regular na interpretation, huwag nyo munang pahintulutan yung great time of trouble sa kokonti ang tao, sa maraming tao, o sa mga individual, hanggang ang maselyuhan ang mga lingkod ng Diyos. Saan sila siselyuhan? Sa kanilang mga noo, foreheads. Ito na. Verse 4. And I heard the number of those who were sealed. Ano yung number ng naselyuhan? 144,000 sealed from every tribe of the sons of Israel. So mababasa mo yan dito sa verse 5 papunta ng verse 8. Sa Bible mga kapatid, lalo na dito sa Revelation, makikita mo yung pattern ng I heard and I saw. I heard, I saw. I heard, I saw. Example niyan mga kapatid. Sa Revelation chapter 1, nakita ni John, narinig niya na merong tinig ng trompeta. Nung lumingon siya, ang nakita niya ay Candelaria. Yung 7 candlestick. Tumutunog ba ng malakas yung candlestick? Kagaya nito? Lowen, wala pang sindi itong ano ha. Hahanap pa ako ng kung paano sindihan ito. So yung trumpet ang narinig niya, ang trumpet pinaka-unique musical instrument sa lahat ng instruments. O iba talaga, unique talaga ang sound nun. Pero nung lumingon siya at tiningnan niyo kung ano yon, ang nakita niya Candelaria. So dito sa verse 4, makikita niyo mga kapatid na narinig niya yung 144,000. Merong ano sila? Selyo. They were sealed from every tribe. Saan nangyari itong sealing? Dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, bago magkaroon ng Great Tribulation, siselyuhan muna sila. Okay? So, number 1 na dapat natin malaman. The symbolic nature of the 144,000 is conveyed
in the rendering of the tribes of Israel in Revelation 7 verses 4 to 8. Actually 5 na yan. So not all tribes are listed. There is a replacement with near kin. O kamag-anak, pinakamalapit na kamag-anak. And the order is different from the Old Testament. Tingnan muna natin tong Old Testament. Tutukan yung mga kapatid, Old Testament. Sinong pangalan ni Jacob? Reuben. Pangalawa, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph, and Benjamin. Anong meaning ng kanilang pangalan? Ang meaning ng word ng pangalan ni Reuben, son, hearing. Tingnan nyo, reviewin nyo yung Genesis 29. Bakit ganito ang pangalan ni Leah? Ni Leah sa kanyang mga anak. Kasi nagka-trouble talaga si Jacob, puro trouble ito kaya Jacob's trouble eh. Merong Jacob's trouble, merong great time of trouble. Umpisa pa lang ng buhay niya, trouble na agad. Oh, so ngayon lumayas siya doon kasi linoko niya yung kuya niya. Hanggang dumating yung punto na mag-aasawa na siya. So ngayon mag-aasawa siya, kursunada niya si Rachel. Ngayon sabi ni Laban, sige, magtrabaho ka sa akin ng 7 years. Trabaho siya ng 7 years. Pagkatapos ng 7 years niya, sige, tabihan mo na, kasal na kayo, magsama na kayo ng anak ko. Pagising niya sa umaga ng first night honeymoon niya, ang katabi niya si Leah, hindi si Rachel. Sabi ni yung tatay, sino yung tatay nila? Kasasabi ko lang kanina, si Laban. Sabi niya, kung gusto mo talaga si Rachel, magtrabaho ka ulit. Naisahan siya. Ganyan ang sequence ng buhay ng tao, mga kapatid. Akala natin na isa natin yung mga ibang tao. Babalik sa atin yan. Ang tawag ng Bible niya, consequences. Hindi ang karma, ha? Huwag tayong gagamit ng karma. Talagang what you plant, what you sow is what you reap. Yan ang principle ng Bible. So, sabi ni Leah, siguro binigyan na ako ni Lord ng anak na lalaki. Pangangalanan ko siya ng Reuben. Pamahalin na ako ni Jacob. Kasi hindi talaga siya mahal ni Jacob. Kahit nagtabi na sila kasi hindi nga siya ang mahal ni Jacob eh. So yan ang mga meaning kung bakit binigyan ng ganitong pangalan dahil sa sitwasyon nila. Yan ang meaning. Okay? Genesis chapter 29 up to chapter 30, 24 hanggang sa doon sa dulo kasama yung si Benjamin. Dito sa left side, ayan yung mga pangalan nila. Sa right side naman, yan yung meaning ng pangalan nila. Okay? Pagdating sa Revelation chapter 7, yun pa rin ang mga pangalan nila, yun pa rin ang mga meaning. Pero yung arrangement, hindi na. O, titingnan ko nga kung meron kayong magandang memory dyan. Ano ang tinanggal? Sino ang tinanggal dito sa chapter 7? At sino ang pinalit? Ulitin ko ha. Ayan. Si Dan. Ha? Si Dan. Galing nitong aking kaklase dito ah. Si Dan. Si Dan Tomas. Oy, meron din nandito si Brad Ariel pala. Brad Ariel, magandang gabi dyan sa New Jersey. Okay, praise the Lord. Tinanggal si Dan at pinalit si Manase. Okay, hindi ko na ulitin yung kanina ha. Anong meaning ng Dan? Sige nga. Judge. Ha? Judge. Hukom. Ang galing talaga ni Roberto Jr. ito. Yeah, eh. Judge. Tapos, ang pinalit dito, tinanggal yung judge. Tapos, ang pinalit si Manase. Forget. Ano kayang ibig? Pinahirap-hirapan lang kay ni Brother Epi. Nandiyan naman yung dalawa eh. Kita nyo? Ito yung sa left side. Ito yung sa Genesis. Yung actual, literal na anak. Kaya hindi natin pwedeng illiteral yung sa Revelation. Kasi symbolic nga ito eh. So dito, yung pagkasunod-sunod sa Revelation ng pangalan, yan yung activities na nangyayari doon na yan sa langit. Sa chapter 7 ng Revelation verses 9 and 10. Nakuha nyo? So yun yung character nila. Titingnan natin. Ano nga yung verse 4 kanina? Chapter 7 verse 4. At aking na ano?
And then I heard, narinig niya. Doon yung sa lupa. Pagdating doon sa langit, ano nang na-experience ni John? Kanya nang nakita. After these things, anong these things? Yung mga event ng Great Tribulation doon sa lupa. Nandito nito sa langit. After these things, I look and behold. Tiningnan ko at aking nakita yung great multitude. Yung iba nako-confuse, iba yung great multitude, iba yung 144,000. Basahin natin yung context, huwag tayong pupunta sa iba. Yung context, huwag tayong makikinig kahit sino mag-Bible study, kahit si Brother Epi. Tingnan nyo yung lang context, yun ang magbibigay sa atin ng idea ng katotohanan. So hindi personal interpretation. Bible mismo. Sabi niya dito, after these things, I look. Kanina I heard, ngayon I look. So buong Revelation makikita mo yan, I heard and I saw. Dito nakita niya na, great multitude which no one could number. Brother Epi, yung great multitude walang maka-number. Oh, walang maka-number yan kasi yan ang byproduct ng everlasting gospel that was preached in all the world, in every nation, tribe, people, tongues, and language. Kaya hindi yan limited sa literal 144,000. Yan ay symbolic. So bakit great multitude? Because they come from every nation, tribes, peoples, and tongues. Anong ginagawa nila? Standing before the throne and before the Lamb. Anong meron sila? Clothed in white robes. Wow! At ano pa? With palm and branches in their hands. Anong meaning ng palm branches in their hands? Yung triumphal entry ni Jesus Christ. They were praising. They were worshiping. So yan na yung verse 9 ng chapter 7. Sa langit na event ito. Okay, sa verse 10. Anong ginagawa nila with the palm in their hands? They were worshiping the God who sits on the throne and the Lamb. Anong sabi nila? Salvation comes from our God who is seated on the throne and from the Lamb. So yan ang worship nila doon sa verse 9 and 10. 9 and 10 yan. Punta tayo sa verse 11 to 14. And all the angels were standing around the throne and around the elders of the four living creatures, and they fell on their faces before the throne and worship God. Anong event na ito? Worship. Saying, Amen, blessing, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, and might belong to our God forever and ever. Amen. So worship dun sa throne of God and the Lamb. Verses 13 and 14. Then one of the elders responded, saying to me, These who are clothed in white robes, who are they and where they come from? Sino ito mga to? Saan sila galing? Verse 14. And I said to him, My Lord, you know? And he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation. Saan nangyari yung great tribulation? Sa earth o sa langit? Siyempre sa earth. Oh, so yung great multitude na nagwo-worship doon sa throne of God, they're the one who come out of the great tribulation. Sino yung na-describe? Nasabi bago bitawan yung winds in the four corners of the earth, kailangan silyuhan muna sila sa kanilang mga noo ng pangalan ng Ama. At narinig niya. Ano yung narinig niya? 144,000. Number yon. So yung number na yon, symbolic yon sa mga believers na inabot ng everlasting gospel at tumanggap. So ngayon, nandito na sila sa langit, nagsamba sila. Yung isang elder, hindi niya alam, sino ito mga to? Saan ito galing? So ang sagot, these are the ones who came out of the great tribulation. Ibig sabihin nito mga kapatid, walang secret rapture. Yung church, hindi pwedeng pagdating ng Great Tribulation, ira-rapture sila para hindi nila ma-experience. Hindi. Ang purpose ng tribulation, God will prove to Satan that there will be faithful in spite of persecution. They will remain virgin in their faith to Christ, their righteousness.
Kaya napakaganda nito mga kapatid. So yan ang una, merong message na binibigay sa atin. Pangalawa, ibibigay yung special message, ginamit yung literal meaning ng Hebrew names. 'Di ba yung anak ni Jacob sa literal, magkasunod sila doon sa Genesis 29. Tapos dito sa Revelation, yung pa rin yung mga anak. Pero ang gamit dito, the tribe of Israel, hindi na Jacob. Bakit Israel? Because Jacob, who once a sinner, 100% acknowledged God as his only hope. So anong sabi ng angel na karesling ni Jacob? Anong pangalan mo? Sabi niya Jacob, meaning manluloko. Sabi ngayon, hindi ka na Jacob. You will be Israel. So dito sa Revelation chapter 7, the tribe of Israel, the tribe of the overcomer, the tribe of victorious. Yan. So Hebrew names. Ano yung Hebrew names? Basahin natin to ha. Sa Revelation chapter 7 verses 9 and 10, yung worship nila, nakita ni John the Revelator a great multitude. Anong ginagawa nila? They were praising. They were Judah-ing. Ang meaning ng Judah is praise. Nalala nyo? They praise God and the Lamb. Yan yung son, Reuben. Kaya una, ulitin ko muna ito para meron tayong konting background. Yan. O, yan, para hindi tayo malito. Yung tuloy-tuloy na ano, yung pagkasunod-sunod ng pangalan, papunta pa baba. Yan yung activities dun sa langit. Pag-worship nila. Okay? O, tuloy tayo dito. Yan. So John sees the great multitude praising God, the Father, and the Lamb. Yan yung son, Reuben. Tapos itong great multitude, yan yung God, yan yung troop. This troop is extremely usher, meaning happy. Why? Because they Naphtali, wala na si God. Wala na si Dan. Kasi tapos na yung judgment. So pagdating doon sa langit, wala nang judgment na tapos na yung judgment against the little horn. Dito na minana ng mga believers, ng mga saints, they possess the kingdom of God prepared for them before the foundation of the world. So this troop were extremely happy. They were praising God. Why? Because they wrestled, they Naphtali with Satan. Ito yung great tribulation. Yet they overcome him by the blood of the Lamb and their testimony, the word of their testimony. Lahat ng mga verses dito mga kapatid, i-check nyo sa Bible ha. Yung verse 11 ng chapter 12, they overcome him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, that they even don't love their lives even to death. So itong everlasting gospel will produce a people who will come to a point in their relationship with the Lord that even their lives will not be recorded in the book of life. They will still worship God. Pero hindi mangyayari yun kasi siyempre hindi papayag. Pero ibig sabihin, everything that is of self, they will not love it because they love Jesus Christ and His righteousness. Yan. So Manase, ito na si Manase. Kaya tinanggal na yung si Dan, ito na si Manase. Anong meaning ng Manase? Forget. They forgot the trials of the great tribulation as Simeon, they heard their reward. Huwag tayong malito sa salvation as a gift, tsaka yung reward according to our works. May reward talaga, pero yung reward na yan, reward ni Jesus, ibibigay sa atin. Tuloy tayo. Forever they will be Levi, meaning attached, connected. Kaya yung word na dwell, remain in me. John chapter 15 verse 5. Sabi dito, they will be attached to the Lamb, following him wherever he goes. Revelation
14 verse 4. There is hire, Issachar. Bakit hire? Kasi binayaran tayo ng dugo ni Jesus eh. Hire, Issachar, for them. For what? Serving God day and night in His temple. Who sits on the throne. He who sits on the throne will Zebulon, will dwell. Nandito yung sanctuary message. Ano? He who sits on the throne will dwell among them. For he will, Joseph, he will add. Biro mo, naka-attach na tayo sa kanya, tapos idadagdag pa rin tayo niya, na ano? Na he will add them to be the sons of the right hand. That is Benjamin, meaning son of the right hand, with the Lamb. Ibig sabihin nito mga kapatid, before the cross, ang tawag kay Jesus Christ, the only begotten Son. After the cross, Christ became the firstborn among the dead. Ibig sabihin yung the life of the only begotten Son of Jesus Christ became a shared life. He became our big brother. So he is not ashamed to call us brethren. Magkakapatid na tayo ngayon. So nakita niyo yung meaning ng arrangement ng pangalan, yung arrangement ng pangalan nila connected doon sa activity na ginagawa nila sa pagsamba, sa pag-worship God and the Lamb. Kita niyo mga kapatid? So tapos na tayo. Pag may chance kayo, makita niyo yung presentation ni Doug Batchelor sa 144,000. Medyo pareho nito. Kaya lang wala siyang contextual doon sa chapter 5. Pero syempre, iba-iba yung growth natin sa liwanag. Pero dito, makikita mo na, wow, Doug Batchelor, meron din siya. Praise the Lord. Ano? Maganda ito mga kapatid. Talagang we are all growing in Jesus Christ. Ngayon, ito na yung magiging tanong. What will make the time of trouble so terrible for the remnant? Isaiah 54 verse 7. 7, papunta tayo sa 8. Bakit maging terrible ito? Kasi during that great time of trouble, mararamdaman natin na parang itinakwil tayo ng Diyos. Yun ang pakiramdam natin. Sabi ng Diyos dito, for a small moment have I forsaken thee. Pero sa atin yan, never in a moment that we will be forsaken by God. Pero doon sa ating feelings, yung experience natin na actual experience, we will feel that God abandoned us. Kagaya nung nangyari kay Jesus doon sa cross. Father, Father, why hast thou forsaken me? Yun ang feeling niya. So ang cry ng flesh, Father, Father, why hast thou forsaken me? Pero yung faith ni Jesus, Father, into thy hands I commit my spirit. So sa actual na tribulation na mangyayari sa atin, actual trouble, yung feeling natin, tsaka yung faith natin, maghihiwalayan sila. Kaya hindi pa dumarating nung time of trouble, we have to be rooted and grounded in the love of God. Kasi doon lang tayo naka-anchor eh. So sabi niya dito, a small moment I have forsaken thee, but with great mercies I will gather thee. In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness I will have mercy on thee, saith the Lord thy God. So yun pala yung time of trouble, yung experience natin parang abandonment. Hindi yung papatayin tayo, hahabulin tayo ng mga tao, wala na yun, tapos na yun mga kapatid. Paano mangyari ito? Ang main deception ni Satan na gagamitin niya in the last days, hindi na yung persecution na masasaktan tayo. Yung bibigyan niya tayo ng magandang experience na pwede pala tayo mamuhay kahit walang Diyos. Self-dependent. Oh. So, the issue in the Great Tribulation will be much more than physical torture. Tapos na yan mga kapatid. Hindi na mauulit yan. Kasi mga tao ngayon, kailangan support one another. Maliban na sa mga gera-gera, talagang nakaano na yan, gera yan. Pero yung hahabulin ka kasi ipipersecute ka, tapos tatakbo ka sa bundok, wala na mataguan kasi nakasatellite na yan lahat. Hindi na yung ganun. So rather, it's not physical torture. Rather, it will be similar to what Christ faced on the cross.
yung ma-feel mo na wala ang Diyos, pwede na lang mabuhay si Gideon nung sinabihan siya ng angel na Gideon, the Lord is with you. Sabi niya, kung nandito ang Diyos sa akin, bakit nangyari ito sa amin? Sa inyo sa Judges chapter chapter 6. Nasaan ang Diyos yung naghati ng bakit nangyayari ito sa amin? Sabi ng mga magulang namin, naghati siya ng Red Sea. Pero nasaan siya? Bakit nandito kami sa aming kalaban? Ayan. So, in this great tribulation, God will produce through the everlasting gospel, Christ our righteousness, justification by faith, this message, through the Holy Spirit, God will produce a people who will demonstrate the faith of Jesus even though they will feel God has abandoned them. Hindi nila mararamdaman na wala ang Diyos, but they will remain virgin, faithful to the faith of Jesus. This is the faith of Christ manifested on the cross, which will be reproduced in the remnant. Anong sabi ni Jesus sa flesh niya? Father, why have thou forsaken me? Ang faith niya, anong sabi? Father, into thy hands I commit my spirit. So yun ang magiging great time of trouble kasi parang wala ang Diyos. So iligtas na lang natin ang sarili. Pero no, Lord, I cannot save myself. I still cling to the righteousness of Jesus Christ. Okay? So, paano tayo makatayo dito sa great time of trouble na malaman natin na hindi tayo finersake ni Lord? In order for our faith as a heart response to the gospel to be unshakable, in what must it, yung faith natin, be grounded, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in our hearts through faith, that you being agriculturally rooted and architecturally grounded. In what? In agape, the love of God. May be able to understand, to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So mga kapatid, paano tayo ma-rooted and grounded? Ito na yung ginagawa natin. Digging from the Word of God. Sabihin, malalim itong mga study. Hindi naman ito malalim. Naging malalim lang yan kasi hindi tayo, parang ngayon lang natin narinig. Pero actually, nandyan lang yan. Kagaya ng pag-aralan natin kagabi, yung 1 John 1:9, putok na putok yan sa lahat ng Christians. Pero yung verse 7, hindi masyado nabibigyan ng pansin. Pero nandyan lang yan. Alang na ngayon lang sinulat ni John the Beloved yun. Nandyan lang. Kaya, habang available pa ang Word of God, habang wala pang summertime na nagutom at pagkauhaw, hindi sa tinapay at tubig, kundi sa Word of God, we have to spend time na ngayon. Ito na yung binibigay ni Lord sa atin. Kaya privilege. We are not better than anybody else, but we are privileged na nag-decide tayo. Dapat nanonood tayo ng TV o kung anong ginagawa natin, pero nandito tayo sa Bible study. So praise God. So yung word na dwell, mga kapatid, ang meaning niyan sa original, permanently dwell. Kaya yung Holy Spirit, mga kapatid, hindi natin hinihintay para ibuhos. The Holy Spirit is already living in us, dwelling in us. 1 Corinthians 6:19. Oh. John 14:23, makikita niyo yan. So this is possible only when our faith as our response to Christ, in our Christ is rooted and grounded in His love, in His unchangeable, self-sacrificing, unconditional love, agape. It is faith in His unconditional love that is able to keep us from falling in the great tribulation. Anong sabi ni Jude? Keep yourselves in the love of God. Keep yourselves. Anong sabi ni Jesus? Remain in me. Pag sinabing remain in me, nandiyan ka na sa Kanya eh. Kaya remain. Diba? Abide. Oh, anong sinasabi dito sa 1 John 4:16 and 19? And we have known and believed. Dalawa yan. Nalaman natin at pinaniwalaan natin yung nalaman natin. Na ano? The love that God has for us.
Galing sa kanya yung nature niya, binigay sa atin. God is love. And he that dwelleth in love, in agape, rooted and grounded in agape, dwelleth in God. And God in him. Nandiyan yung connection na naman. Ano? 17. Herein, or here, is our love perfected. Sa Tagalog, dito, ano yung dito? Yung dito na sinasabi dito, herein is, yan yung sinasabi niya no, sa verse 16. That he dwelleth in love, dwelleth in God. We have known, we believe. So dito sa verse 16 na to, our love na nare-reproduce ng gospel, Romans chapter 5 verse 5, dadala sa atin ng banal na espiritu, is made perfect. For what purpose? That we may have courage, boldness in the day of judgment. Hindi tayo matatakot sa day of judgment. Bakit? We have the love of God, agape. Why? Because as He is, so are we in this world. Whatever is the character of God, reproduced to us by the gospel message, the everlasting gospel message, brought to us by the Holy Spirit, na reproduce yung kanyang agape sa atin. That we come to the point that even we don't even love our lives even to death. Revelation chapter 12 verse 11. Yung nakita natin kanina. So there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Bakit? Because fear hath torment. Takot na takot tayo. Naku, haharap tayo. Ang interpretation kasi natin at presentation ng judgment, haharap sa Diyos, i-examine yung mga kasalanan natin. Ang kalaban ng judgment ay yung little horn against the saints of the people of God. He that feareth is not made perfect in agape. Why do we love God? Bakit love natin si Lord? Because He first loved us. He is the one who initiated that love. Laging una ang Panginoon. Sinong minahal niya? When we were still sinners. Not when we repented. Oh, yan mga kapatid. So, anong sabi dito ni Paul? That Christ may dwell in your hearts by faith. How Christ will dwell in our hearts by faith? By studying, spending time, digging deep into the Word of God. Building our house, building our faith into the rock of our salvation. Well, for what purpose? That you being rooted, agriculturally rooted, and architecturally grounded in agape. Anong sabi ni Paul? 1 Corinthians 2:5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. What is the power of God? The gospel, the everlasting gospel. Anong sabi ni Jude? Keep yourselves in the love of God, looking for that mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Ngayon, doon sa issue ng tribulation, nakakatakot ba yon? Hindi mga kapatid. Tingnan nyo. Now at that time, Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, will arise. Tatayo siya. Tuwing mag-present tayo ng Daniel 12 verse 1, ang pinipresent natin ito, and there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until the time. So kung basahin mo lang yan, and there will be a great time of trouble, talagang matotrouble tayo kasi yun ang nakikita natin. Pero yung pagtayo ni Michael, pag makita mo sa Bible, tumayo, meaning there will be somebody who will stand for you. Didepensahan ka niya. Paninindigan. Halimbawa, pag sinabi, si Lowen, ang pogi ni Lowen Tapos si Lowen, si Robert, ang pogi nito Tapos sasabihin, paninindigan ko talaga yan. Paninindigan yung pagiging pogi. So tayo bilang mga anak ng Diyos, by faith, as a heart response to that great message of Christ our righteousness, paninindigan natin. Why? Because Michael himself, Jesus Christ, will stand for his people. Look at this. Time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. And at that time, anong time? Great time of trouble. At that time, your people, everyone who is found written in the book will be what? Will be saved, will be rescued. Why? Because Michael will stand up. Kaya any issue, time of trouble, Jacob's time of trouble, great time of trouble,
It's not an issue. There is no fear in agape. Bayaan mo silang dumating. As long as we remain in the love of Christ dwelling in our hearts. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. So ngayon, ito na yung mga finality natin, yung ending. Isang pag-aaral ito, pero ilagay ko lang na yan. So yung characteristics ng 144,000, symbolic number of those who have the seal of God in their forehead. They are a spiritual Israel. They find only the refuge in God's dwelling place, the sanctuary. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Walang nakakaalam yan. Tayo lang ang nakaka-experience ng power ni Lord. Separated from the corrupt teaching of men. Gagamit sila ng word of God doon lang sa sangayon sa gusto nila. But these people, the 144,000, they opened the whole Bible kung ano talagang tinuturo ni Lord para sa atin. Para sa kanila. Number 5, God's faithful and obedient people even to the end, whatever will happen. Yung mindset nila always Christ-centered in the righteousness of Jesus Christ, which is the foundation of our salvation both now and in the day of judgment. So they are the first fruit. Bakit first fruit? Sila yung huling generation. Sila yung unang nahinog sa gospel message. And they are faultless, blameless, committed to God's truth. Whatever will happen, they will not separate from the truth of the Word of God. Ito maganda itong paralelisan. Makala lang natin mga kwento yan sa Old Testament. May time pa? Sandali na lang. Summarize na lang natin to, no? So, si Gideon is a type of end time events. Yung selection ng army ni Gideon and their victory over the Midianites typifies or points to the sealing of the 144,000 and their victory over their enemies. Tingnan nyo, si Gideon's army, a small group selected from among Israel. So maraming Israel, ilang pinili ni Gideon? 32,000 against 135,000. 32,000. Sabi ni Lord, masyado marami yan. Bawasan mo hanggang dumating na lang sa 300. So 135,000 Midianites against 300 armies ni Gideon. Paano mananalo yon? Bawat army ni Gideon makikipaglaban ng 450 soldiers because it's not them na makikipaglaban, it's God using them to experience the victory of God. So, a small group selected from among all spiritual Israel. So, maraming believers noon pa hanggang ngayon. Pero yung last day generation of Christian, yan yung small selected group spiritual Israel. Yung vessels na pinagamit ng Panginoon kay Gideon na walang laman, yan yung body natin na indwelt by the Holy Spirit. Self is gone. Now it is the Holy Spirit that controls our lives. Yung lamps hidden within the vessel, yan yung the Holy Spirit that will be seen in and upon the faithful. Isaiah 60 verse 1, Arise, for the light of God shine upon you. How? The Holy Spirit bringing us the truth of Christ our righteousness. Ganda nito mga kapatid. Yung trumpet na kanilang pinatunog, ano yon? The purity, the uniqueness, the distinct sound of the gospel message, mga kapatid. The message of God, the everlasting gospel. Pag binasa niyo yung 1 Corinthians chapter 14 verses 8 to 10 in the context of spiritual gift, hindi lahat ng trompeta ay dapat marunong tumugtog yung nagtutugtog ng trumpet. Alam niya kung anong tugtog ng retreat. Alam niya kung anong tugtog ng forward, advance, or attack, charge. So pag hindi maintindihan ng yung tunog ng trumpet, kung charge, stay, or retreat, confusion ang aabuti ng mga tao. So sa mga lingkod ng Diyos, it's important for us to spend time the Word of God para tama yung message na ibibigay natin. Not by debate, not by proving our points, but allowing the truth to stand by itself. First, maintindihan natin, ma-experience natin, bago natin ma-share. Okay. Letter A, the trinity of evil, ng kalaban ng literal Israelites ng panahon ni Gideon, the Midianites, the Amalekites, and the children of the east, like grasshoppers for multitude. Yung end-time enemies of God's people worldwide,
the dragon, the beast, and the false prophets. Pababasa natin Revelation chapter 16. The Midianites at yung mga iba pa turned each other and destroyed themselves. Alam nyo na yung nangyari doon sa Midianites. Akala nila, nung pinatugtog na nila Gideon yung vessel na walang tunog at may trumpet, akala ng mga Midianites, kalaban na nila yung katabi nila. Kasi siyempre malilim. Ganon din ang mangyayari sa Revelation chapter 17. The enemies of God's people, yung naghahari-harian sa relihiyon at sa politika dito sa mundo, they will destroy each other. Ngayon sa Pilipinas, alam niyo yung nangyayari dyan sa Pilipinas, yung unit team? Tingnan nyo kung united pa sila. Umpisa na yan, makikita natin mga kapatid, na sa puso natin, sa desire natin, we will unite ourselves, but outside of the power of the gospel, there will be no unity. So the enemies of God people will destroy each other. Makikita nyo yan, ang dami dyan sa YouTube ngayon, yung Duterte and Marcoses, pero hindi na, isa lang yan sa mga example na mangyayari. So yan yung istorya ni Gideon is related to the end time events. Ganon din si Joseph, yung 144,000, paano naging Joseph ito? So the story of Joseph in Egypt, the reunion with his family and Benjamin teaches a great truth concerning Christ, the church, second coming, and 144,000. Paano nangyari ito? Si Joseph hated because of his coat of many colors. Garments symbolize character. So Jesus hated of his pure white. Alam niyo yung color na white? Actually, hindi yan color, yan ay light. Pag merong liwanag, kita mo lahat na ito may dahon. Ito, blue. Ito, bronze. Kasi, may liwanag. So pagdating dito ni Jesus, kinainisan siya ng kanyang mga sariling bayan kasi nahahayag sa sarili nila yung kanilang mga mabubuting gawa na nagmumula sa sarili para gusto nilang iligtas yung sarili nila outside of Jesus Christ. Kita nyo? Sabi ni Jesus Christ, lahat ng mga ginagawa nyo, puro yan kahipokrituhan. It's not accepted by God. It's filthy rags. So galit na galit sila kay Kristo. Di ba? Dito inggit kay Joseph. Dito inggit din sila kasi mababait na sila. Bakit kailangan pa nila yung righteousness ni Jesus? Oh, good master, good teacher, what will I do? So kailangan ako ang gagawa. Hindi ikaw, sabi ni Jesus. Sell your goods and give it to the poor. No. Hindi pwede. So doon sila yung puot nila, yung galit nila. Oh. So brethren plotted to kill Joseph dahil nga doon sa inggit. Panaginip ng panaginip. Tapos yung kanyang panaginip na yung ano yun, yung anong tawag diyan sa Tagalog? Na merong 11 na nagbow sa kanya yung mga kalimutan ko sa Tagalog kung anong tawag niyan. Galit na galit sila na naginip siya na may 12 bituin sa gitna yung bituin na may buwan, may araw, tapos yung 11 bituin nandun sa gilid niya yung muko at siya daw yung bituin. So galit na galit sa mga tao. Kaya sabi ni papa niya, sabi ni Joseph, ni Jacob, Joseph, tigilan mo na yung kapapanaginip. Wala naman panaginip na sadyain mo yung panaginip mo. Ang hindi nila alam, yun ay prophecy. Connected pala ito kay Jesus sa kanyang iglesia at sa event ng kanyang pagdating at yung huling henerasyon. So brethren plotted to kill Jesus Christ. Joseph placed into a pit and Jesus was put into a grave. Yung connection, brought out of the pit and went to Egypt. Jesus resurrected and ascended to heaven. Oh. Oh. Si Joseph was given all power as prime minister in Egypt. Jesus, bago niya binigyan ng commission yung mga disciples, sa verse 19 ng chapter 28, sinabi niya muna, all power was given to me. Based on this power, go ye therefore and to all nations and make disciples. Yan. So Joseph spoke to his brethren through interpreter. Hindi siya pwede magdiretso. Kasi, so dapat may interpreter. So ngayon, ang Diyos
kay Kristo through the Holy Spirit will speak to the church through the prophets. At ngayon, wala namang prophets. Kung ano itong naisulat na, ito na yung pinag-aaralan natin sa Word of God. Okay? So ngayon, was reunited with his brethren and bestowed gifts upon them. Nung reunion na nila, final, pinakilala niya na ako yung kapatid niyo na ganito ganyan. Sa halip na magganti si Joseph, binigyan niya ng mga regalo. Ito din, si Jesus will be reunited with his brethren and bestows gift upon them. Garments. Ito yung spiritual gifts saka the gift of Christ's righteousness. Pero sa Laodicean, may bayad ito kasi mayayabang itong Laodicean. Pero sa mga sinners na poor in spirit, this is free. So the last one, bestowed a special honor on Benjamin. Sino si Benjamin? Siya yung bunso. The youngest, the lastborn of his brethren ni Joseph. So dito, will bestowed a special honor in the last generation of Christians, the 144,000. So mga kapatid, the word remnant means faithful ones. Hindi mo mabibilang yan kasi characteristics ang nandyan sa puso na nangyayari na tinitingnan ng Panginoon. In Revelation, they are represented as the 144,000 who will vindicate Christ's righteousness and the power of the everlasting gospel during the great tribulation. They will stand firm no matter what, like Shadrach, Meshach, Abednego in the fiery furnace, like Daniel in the lion's den. Hindi sila nagalaw. Si Daniel hindi nagalaw ng lion. Si Ananias, Azariah, Misael, hindi man lang nangamoy ng apoy. Because the God who is a consuming fire, kasama nila doon sa apoy. So, the question is, by the grace of God, tinatanggap ba natin ngayon yung sarili natin na kasama tayo dito sa 144,000? So ngayon, ang sinasabi ng Bible, ito yung panahon na kailangan tanggapin natin yung righteousness ni Jesus Christ. Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Pinipresent natin ito, sabi ni Pablo, giving no offense in anything. Kung masaktan, it's not our intention to hurt anybody else. Kung ang purpose ng preaching of the pure gospel is that at the end, they will not blame the ministry. They will not blame God. They will not blame Jesus Christ, but themselves in case na hindi nila tinanggap. So yun ang lesson natin ngayon, ang ating pag-aaral ng 144,000. Pagpalain tayo ng Panginoon that we may grow in grace in the knowledge of Jesus Christ, rooted and grounded in His agape. Amen. Ganda niya. Okay. Sharing time. Kung may time pa, wala na yatang time, inubos ko na. Hindi, okay lang. Ha? Na-present Mas din maiksi. ang Jacob's Trouble. Mas Ha? maiksi nga ngayon eh. Alas 11 pa lang oh. Alas 12 na dito. Kumain na muna kayo sa Pilipinas. Kailan natin ang Jacob's Trouble, meron pa mga malaking mga pangyari na yung Hindi, na-present na eh. habulin ka, tapos yun, mga execution ng mga matindi ng tulad sa ginawa ng sa kwan dati. Mga, Oh. yun ang paggawa natin ng mga old na mga teachings. Yun pala ay kwan na psychological at saka spiritual na kwan trouble. Oo. Yung turo sa atin noon, magagalit yung mga tao sa atin kasi nagsisimba tayo ng ibang araw. Sa Bible, ang sabi ng Bible, Satan will appear as an angel of light. Sa Daniel chapter 8, verse 24, he will destroy the people of God wonderfully. Anong ibig sabihin ng destroy wonderfully? Meron bang na-destroy na wonderful? Yung deception niya, it will appear as religious. But actually, hinahatak na tayo doon pahiwalay kay Kristo. So kung ano man ang mangyari na great time of trouble, Michael will stand up for his people. So nothing to fear about. Kung may mabasa kayo na yung libro na, ano ba yun?
Sandelo ba yun? Na libro? National Sunday Law? General Sandelo? Mga quotation lang yan ng mga pinagdugtong-dugtong ng idea ng nag-compile niyan. Pag binasa mo, ang dating parang si Ellen White ang gumawa na ganyan ang succession ng mga pangyayari. So, ang produce ng libro na yan ay takot sa mga puso at isipan ng mga tao. Kasi balak na magtiya sa bundok ni Kon, ni Rituya daw. Country living na lang tayo. Country living. Alam mo doon sa country living, okay yon, maganda doon kasi pwede ka magtanim. Pero ang purpose niyan ng country living is to live a healthy life while we are waiting for the coming of Christ. Pero kung mag-country living tayo para maka-escape tayo ng tribulation, hiwalay na kaagad yan sa turo ng Panginoon. Kasi doon sa tribulation, doon ipapakita ng Panginoon na He has His own people that will stand no matter what. May tanong So, po. Ate Nets, go ahead. Kung tayo yung last generation ng Christians, tayo yung remnants, does it mean we're in the stage of tribulation now? Papunta tayo doon. Malapit na tayo dyan. Ang tawag niya natin, Nets, is setting up. Alam niyo yung ginawa ni King Nebuchadnezzar nung nanaginip siya ng iba-ibang metal, may head of gold, tapos nung in-interpret ni Daniel sa kanya na ikaw yung head of gold. Ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, hindi pwedeng may susunod sa akin. So ang pinagawa niya na estatwa, puro gold. Pagbasa natin ng Daniel chapter 3, 1-4, mababasa mo kaagad yung word na set up, set up, set up. So doon sa nangyari ng COVID ng 2020, yun ang setting up. Bakit 6 feet? Bakit hindi 7 feet or 5 feet? Worldwide yun. Yun ang set up. Ang ibig sabihin niya natin, Nets, nandito na tayo papasok na tayo ng God is preparing us itong pag-aaral natin, He's preparing us to stand in the great time of trouble. We will realize that Michael is with us. Jesus is with us. So pag pinag-aralan natin yung timeline, we are actually living in the last part of Earth's history. Biblically, prophetically, lahat. Mga signs of the times, makikita na natin yan lahat. Nandiyan na. Kaya anong gagawin natin? Dig deep to be rooted and grounded in the love of Christ. Pag dumating yung mga panahon na ganon, hindi tayo apektado. Halimbawa, sa akin, sa case ko, wala akong pera. Pag nagkaroon ng hindi na nila ibibigay yung pera, wala akong problema kasi sanay na ako sa walang pera. Yung mga anak ko, hindi na mo problema sa gutom yan dahil sinanay ko sa gutom. So tayo nasanay kay Lord. Pagdating ng mga sitwasyon, akala natin walang trouble na pala yung example ha. Ano nga yung pumunta na dito Kuya Piper na bagyo? Na malakas dito sa New York? Sandy? Sandy, oo. Mga fishing boat ng mga taga Long Island, mga taga Far Rockaway, umakyat na sa bubong ng mga bahay. Pero dito sa amin, dito sa area namin, talagang ayaw kong kasi kawawa naman yung iba, parang ang dating parang may favoritism ang Panginoon. Pero sa experience ba, kasi personal experience, parang walang nangyari lang dito sa amin. Kaya lang, nasobra yung confidence ko na walang nangyari dito. Noong 2019 ba yun, Kuya Pipes? O, basta yung binaha kami dito, Kuya Pipes, naalala mo yun? Ano yan? COVID time na yan, di ba? Time ba yun? September? Oo. Oo. 2021. Hindi kami na dito, pero pinasok kami ng tubig. Ibang event naman ito. Pinaranas ng ni Lord na walang exempted sa trouble. Kaya lang, in the midst of trouble, hindi mo mararamdaman na trouble. Yung pala, yung akala, siyempre, nagbaha dito, so tanggalin namin yung mga tubig. Yung pala, yung mga daan dyan sa Queens Boulevard, yung mga subway doon sa Manhattan,
lampas ng tubig na sobra pa sa swimming pool. So, kahit inabot kami ng baha dito, hindi siya kasing trouble ng mga nangyayari doon. So, yun ang ibig sabihin na nandyan na pala yung trouble, hindi mo maramdaman kasi busy ka lang. Sabi ko, nag-Bible study tayo, Kuya Piper, ano? Oo. Tapos nag-uusap tayo nila Rapi doon sa Pilipinas. Mamaya may pumasok na tubig. Uy, Brad Rapi, sandali. Binaha na kami dito kasi malakas nga ang ulan sa forecast. Ayun. So tinigil muna namin yung Bible study. Ang lakas na ng ulan, nagba-Bible study pa. Hindi nagbantay doon na baka pumasok yung tubig. Oh, mga kapatid, baka mabusan kayo ng tanghalian dyan sa Pilipinas. Sobra, mga kapatid, exciting pagkasama natin si Jesus. Yung reality na kasama talaga natin si Jesus. Paano natin makasama si Jesus? Spending time with the Word. Ito yung nangyayari. Tingnan mo si Kuya Rapi at si Ate Neds. Dapat yan, Wednesday lang sila. Kasama sila ngayon. Praise the Lord. Ay, okay naman. Ako na nga Bible study ng mahaba. Ako pa rin ang mahaba. Ikaw naman, Kuya Piper. Sige, silakan muna. Ay, Ate Neds, Kuya Rapi, baka may ano tayo. Baka may comments kayo. Hindi, masaya lang ako sa mga narinig ko ngayon. Mm. Kasi akala ko pagdating sa tribulation yung makaka-experience tayo ng persecution. Pero meron palang nandiyan pala si Jesus, si Michael, who will stand for us and he will protect us. So biglang lumakas na naman ang loob ko. Amen, amen. Basta basahin niyo talaga Kailangan may natututunan tayo, pampalakas ang loob. Oo. Tinatanong ko siya, Oh. sabi ko, are we in the days of tribulation? Sabi niya, hindi ko alam, tanong mo sa kanila. Papasok na tayo diyan, Ate Nets. Marami ng mga signs, mga ano. Ayaw Tuloy-tuloy. niya tanongin Ako yung pinagtatanong. Okay, oo. Kasi Pero ano, marami talaga mga signs.